Bumalik ako hindi bilang turista, kundi bilang taong may pananagutang harapin ang mga problemang matagal kong iniiwasan. Ang dami na nagbago sa itsura ng bayan, pero ramdam kong pareho pa rin ang bigat na iniwan ko rito noon. Hindi ka pa man nakakalabas ng seaport. Ibarra, may mga matang nakamasig na sa iyo at hindi lahat ay mabuting intensyon. Kung ganoon, mas tama ang desisyon kong bumalik dahil ang katahimikan ay matagal ang pumatay sa bayan na ito. Mag-ingat ka dahil ang mga may kapangyarihan ay sana'y manatili sa pwesto sa pamamagitan ng takot at impluensya. Ibarra, ang pangalan mo ay ginagala. Ngunit mabilis mawala ang respeto kapag nasagasaan ang interes ng makapangyarihan. Kung mananatili akong tahimik para mananatili ang respeto, mas paliin kong mawalan nito kaysa mawalan ng konsensya. Ang lipunang natatakot ay lipunang may bulok na pundasyon. Ibarra, bukas ang lipunan sa impormasyon, ngunit bihisaring sa panlilinglang. Kailangan natin ng dobleng tapang at talas ng isip. Maria! Trending ka ngayon! Maraming nakarinig ng ganitong katapatan. Kailangan ipakita na ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa pribilehiyo. Maria, ramdam ng mga tao ang tapang ninyo. Kahit kami sa gilid, nakikita namin ang pag-asa. Maria, laging timbangin ang epekto sa iba, lalo na sa pamilya at kaibigan. Ang paninindigan ay hindi laging padalos-dalos. Tia Isabel, may punto ka. Ngunit, minsan, kailangan nating ipakita ang lakas ng paninindigan. Hindi lahat ay mauunawaan kung palaging maingat. Naku, Don Tiborcio, nakakahiya ang mga taong akala mo nakakangat pero wala naman sa tamang antas. Nakakatawa. Oo po, mahal. Siguro kailangan na nating maging mahinahon. Mahinahon? Hindi ko gusto ang mahinahon. Gusto ko makita ang lahat ay sumusunod sa akin. Kung hindi, napakakakulangan nila. Doña Victorina, hindi ba mas mainam na turuan ng iba kaysa maliitin? Ang respeto ay hindi nakukuha sa pagmamataas. Nakakatawa ka. Wala kang alam sa tunay na galang at kultura. Ang respeto ay hindi dapat nakukuhas at binibigay sa mga walang estado. Doña Victorina, mas mahalaga ho ata ang kabutihan kaysa estado at pribilehiyo. Ang mga taong may puso ay mas mahalaga kaysa sa mayaman na walang konsensya. Oo nga, kahit ano pa ang kapangyarihan mo, hindi ito nagbibigay karapatan na saktan o maliitin ng iba. Ang respeto at dignidad ay hindi nabibili. At hindi lahat ng tao ay makakamtan ang gusto mo sa pamamagitan ng pangmamataas. May iba ring paraan, galing sa gawa at pakikipagkapwa. Gawa at pakikipagkapwa? Nakakatawa. Ang ordinaryong tao ay para sa mga karaniwang tao. Ako, mas mataas sa ordinaryo. At gusto ko lahat ng mga tao ay nakapako sa akin. Doña Victorina, sana maging maingat tayo sa sinasabi. Baka masaktan ang ibang tao. Palaging nagmamalasakit sa iba. Aba, ayos lang naman para sa karaniwang tao. Pero para sa akin, ako ang sentro. At lahat ay dapat nakapako sa akin. Ibarra, pagbabalik mo ay puno ng implikasyon. Maraming mata ang nakamasid. At ang simbahan lang ang may tungkulin na protektahan ang bayan. Daming nagtatanong, Ibarra, kung tama bang ginagawa mo. Simbahan ay handang makikinig, ngunit hindi lahat ay makakaunawa sa iyo. Hindi ako natatakot, Padre Damaso, Padre Salve. Ang lipunan ay hindi dapat lamangan ng takot o tradisyon lamang. Ang kabataan ay madaling impluwensyahan. Kung hahayaan natin silang sundan ang bawat reformang walang gabay, baka kaguluhan ang bunga. Ibarra, tandaan mo, respeto ay nakabatay sa balansing panindigan, hindi sa idealism. Ang pababago ay dapat dahan-dahan. Mabilis na reforma ang nagdudulot ng pagkalito at galit. Simbahan ang tamang magtuturo ng tamang direksyon. Hindi ako natatakot.
Ang tunay na reforma ay dapat maglingkod sa tao, hindi sa sarili o sa institusyon lamang. Alam mo, kahit nasa abroad ako, dala ko ang sakit ng bayang patuloy na pinipiling manahimik kaysa lumaban. Ang distansya ay hindi dahilan para mawala ng pakialam, dahil ang ugat ng problema ay dala natin kahit saan tayo mapunta. Madaling maging matapang kapag wala ka rito at hindi ka direktang naapektuhan. Hindi. Mas madaling maging bulag kapag nakikinabang ka sa sistema. Victorino, baka hindi na kailangan pang pag-usapan ng mga ganitong bagay. Hindi ako magpapadala sa drama ng mga taong sanay umasa sa awa. Hindi po ako magugutom nang walang anak. Ina po ako na ipaglaban ang paligbigan. Nanay, kahit mahirap, ipaglaban natin ang ating karapatan. Huwag matakot sa natatakot na hari. Kung patuloy niyong gagawing emosyonal ang usapan, mahirapan kaming kumilos at hindi niyo ito makagustuhan. Kung patuloy nating babaliwalain ang hinaing ng mga tao, tayo rin ang haharap sa galit nila. Ang paralan ay hindi lamang sa kaalaman. Ito'y para rin sa dignidad sa mga susunod na henerasyon at para maipakita natin sa mga bata na ang bawat pangarap ay may silbi. Handa akong harapin ang kahit sinong haharang sa akin. Basta't may batang magbigyan ng pagkakataon na malaman ang katotohanan at humarap sa hinaharap ng may tapang. Ngunit Ibarra, hindi lahat ng may kapangyarihan ay may handang sumangayon. Maraming puwersa ang magtatagkang pigilin ka at maaaring hindi mo sila makita sa unang tingin. Alam ko, Don Filipo, kaya mas kailangan kong maging matatag. Ang kabataan ang dahilan para ipaglaban ko ang tama. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Ang hakbang na ito ay simula pa lamang. Kung mapipigilan natin ang bawat bata na matuto, paano natin aasahan ang pagbabago sa lipunan? Dahil dito, bawat maliit na tagumpay sa paralan na ito ay may malaking epekto. Hindi sapat ang salita, kailangan din ang gawa at determinasyon. Maria, ang tunay na lakas ay ang piling maging totoo kahit nagpisan, kahit walang kasanda, at kahit may panganib. Inay, sana kayanin kong dalhin ang bigat ng katotohanan kahit gaano kahirap. Ang bawat desisyon mo ay may kaakibat na responsibilidad. Piliin ang tama kahit hindi ito ang pinakamadali. Ang tama ay palaging may kabayaran sa puso. Salamat, Inay. Ang payo mo ay magiging gabay ko sa bawat hakbang. Iyong anak, ang tapang ay hindi lamang sa harap ng iba, kundi lalo na sa mga oras na nag-iisa ka at may takot. Intindihan ko na, Inay. Hindi sapat na mabuhay lamang. Kailangan ding ipaglaban ang tama at ang totoo. Hindi lahat ng sundalo ay kayang pumikit. Kahit may kapalit ang pagsalungat, kailangan nating piliin kung ano ang tama at hindi kung ano ang ligtas. Ang bayan ay nangangailangan ng mga taong hindi kayang bilhin ang konsensya. Dito magsisimula ang tunay na pagbabago. Sa Ibarra, marami sa amin ang natatakot. Ang pagbabago ay may kaakibat na panganib, lalo na sa aming posisyon. Alperes, ang takot ay natural, pero mas delikado ang takot na pumipigil sa katarungan. Huwag nating hayaang ang takot ang magdikta sa ating desisyon. Kung lahat tayo ay maninindigan, kahit sa maliit na paraan, makakagawa tayo ng pagbabago. Dahil ang malaking hakbang ay nagsisimula sa maliit. Ang bawat kilos natin, gaano man kaliit ay may epekto. Kung mananahimik tayo ay may kamangmangan at pang-aabuso ay mananatili. Handa naming subukan, Senyor. Ngunit paano kung nakakapanganib ito sa amin? Kung hindi natin sisimulan ngayon, kailan pa? Ang pagbabago ay hindi madaling gawin, pero hindi rin ito imposible. Pinipilit mong baguhin
ang mundong hindi mo lubos na uunawaan. Ang katahimikan ay mas ligtas kaysa pagbabago. Mas delikado ang mundong pinipiling wag unawain ang sariling kasalanan at handa kong ipaglaban ang liwanag kahit kailanman. Go. Ang iyong idealismo ay maganda sa papel. Ngunit sa tunay na mundo, may mga taong hindi handang makinig sa katotohanan. Kung ang katotohanan ay itinatago dahil sa takot, wala nang ibang mapapala kundi ang nagtataglay na takot. Handa akong magdusa ngunit hindi ako susuko sa katarungan. Naawa ako sa kabataan ng bayan. Naaasa sa iyo. Ngunit minsan, ang pag-asa ay pampanganib kung hindi sinasamahan ng tamang gabay. Ang gabay ay mahalaga, Padre Damaso. Ngunit ang gabay ay hindi dapat hadangan ng katotohanan. Ang tao ay may karapatang malaman at tumilos ayon sa tama. Ang tamang hakbang ay hindi dapat hadlangan ng takot. Ang gabay ay ilaw, hindi tanikala. Kung ang simbahan at estado ay patuloy na pumipigil sa tao, ang tunay na pagbabago ay magsisimula sa puso ng bawat Pilipino. Nay, ngayon ko lang naramdaman na may bukas pala kami, may pag-asa at hindi lang kami basta nakikibuhay sa araw-araw. Yan lang ang matagal kong pinagdasal at mabigyan kong pagkataon sa lumalaban ng buhay ng pagdilad. Ang katotohanan ay hindi kayang ikulong ng takot at kasinungalingan. Kahit gaano pa kalakas ang pagsubok, may liwanag sa dulo ng dilim. Hanggat may handang magsalita at tumilos, ang Noli ay patuloy na nabubuhay sa bawat puso ng taong naninindigan. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Paano kung may susubok ngunit bigla ng pagbabago? Kahit may pipigil na hindi natin hayaan, ang takot ay mamayani. Ang karapatan ay hindi dignidad, dapat ay pinakasait. Pagbabago ay hindi instant. Ngunit bawat maliit na hakbang ay may kahulugan. At bawat bata na natututo, bawat tao na nagtataguyod ng tama, ay hakbang sa mas maliwanag na bukas. Dahil sa tapang ng ilan, sa paninindigan ng marami, at sa pag-asa ng bawat isa, ang lipunan ay muling mabubuhay, hindi ito katapusan, kundi simula ng tunay na laban. Ngayon ko lang naintindihan, Nay, na ang pag-asa ay hindi basta salita, ito ay gawa. At salamat sa lahat na nindigan sa bawat habang natin ay mas malapit tayo sa makatarungan. Ang lipunan ay hindi perpekto, ngunit may kakayahan tayong gawin itong mas makatao at mas makatarungan. Ang Noli Me Tangere ay hindi lamang kwento na kahanggo. Ito ay paalala ng laban na dapat ipagpatuloy ngayon at sa hinaharap. Hanggat may mga pusong handang kumilos, ang katotohanan ay pag-asa ay mananatili sa ating bayan. Ibarra, ang pangalan mo. Kung mananatili ako na... ang lipunan na totoo. Para informasyon. Didi ayoy? Oo, kumahal. Sumagmahal. Pribilehiyo. Ang mga taong may... Ano nagkakaawa dito? Paggutom ng aking anak, ipaglalatay ng gutom ng mga ina ko. Tawa ako. Ay, kasi katawa na katawa. Subukan, sir. Ay, sir, lagi.